Alright, may bagong upload si Attorney Rene Bueno. Senator Bam Aquino ask question, totoong tao si Piatos o andilim impeachment trial? Pakinggan natin. Peke o totoo ba o legal masterpiece behind the Piatos silence? Some Senator Bam napas sa legal strategy. Every day, I choose Head and Shoulders and I Bilisan stay lang natin to, gender-free. New Head and Shoulders. Ang paborito nilang almusal, make it even better. Cause it's Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon pong episode na to ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Ito po ay may patungkol doon sa mga katanungan na ibinato ng isang senator judge laban sa isang defense counsel. In particular, dito po kay Attorney Powa, no, sa grupo ni Vice President Sara Duterte. So, seryosohin natin, no, pag-usapan natin nga itong napakainit na eksena sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, ang gawin natin ganito ay imagine ninyo o i-picture ninyo sa inyong mga isipan, no, ang eksena sa Senate Session Hall kanina. At ito ngayon si Senator Judge Bam Aquino ay tumayo, no, at humarap sa kanyang mikropono at biglang binato ng tanong ang isa sa mga defense counsel nitong si Vice President Sara Duterte. Walang iba kundi si Attorney Michael Powa. Okay, so ang tanong ni Bam Aquino ay actually kung hindi preparado at medyo bagi itong abogado ay baka madulas sa kanyang kasagutan, pero since veteran lawyer to ay medyo ipinairal ang kanyang legal strategy dito sa nasabing impeachment trial. So ang tanong po ni Senator Bam Aquino is that totoo bang tao talaga si Mary Grace Piatos at si Andy Lim? Mary Grace Piatos, Andy Lim, no? At actually marami pang iba, hindi lang naman si Andy Lim, si Mary Grace Piatos, andiyan pa si Harina, yung mga nadugtong, no? At marami pa pong ibang mga fictitious name. So talaga naman pag narinig mo yung tanong niya, mapapatigil ka sa pagmuya ng chicharon at pagkain itong Mary Grace itong Piatos, no, na chichirya. So naghihintay ang lahat kung ano isasagot ni Attorney Michael Powa. So pero ano po ang ginawa ni Attorney Powa? No? Syempre tumingin sa taas yan, medyo ngumiti, no? Imagine niyo yung ngiti ni Attorney Michael Powa, no? Medyo ngumingiti ng bahagya at sinabi niya kay Senator Judge Bam Aquino na I would like to answer but it's part of our legal strategy. So yun ang matalinong sagot ng abogado. So bakit kaya? Natakot kaya si Attorney Powa? Nakalimutan ba niya yung birth certificate o baptismal certificate ni Mary Grace Piatos? O talagang pang master's level ang diskarte niya? So dahil dito pag-aralan po natin ang mga batas at jurisprudence sa likod ng sikat na pag-iwas na ito sa katanungan na ibinato ni Senator Judge Bam Aquino. Okay, so alam niyo po, sa mga ganitong klaseng eksena sa trial, kapag may mga ganyang palitan na ng tanong at sagutan, yung burden of proof po, no, nasa prosecution. Kung sino yung nagreklamo, sino yung nagdedemanda, no, siya ang dapat magpatunay. Okay? So, imagine niyo ulit, no? Pumasok yung kaibigan mo sa bahay, no? Pumasok sa bahay niyo at sinabi, "Hoy, kinuha mo yung Tupperware ng nanay ko." Tapos sasabihin mo, "Ha? Patunayan mo muna." Tapos sasabihin niya, "Ikaw magpatunay na wala sa'yo." So, hindi pa pwede yun, no? Loko ba siya? Alam niyo po, sa ilalim po ng ating batas, may tinatawag po tayong Rule 131, Section 1 ng Revised Rules on Evidence. Ang tawag nga po dito ay yung burden of proof. So, kapag ikaw ang nag-akusa, ikaw yung nagre-reklamo, sabi mo, kinuha mo yung Tupperware, ninakaw mo yung Tupperware namin, hindi na namin nakita, ikaw yung huli namin pumasok sa bahay namin. So, ikaw yung nagbibintang, ikaw yung nagre-reklamo. So, the burden of proof is on the part of the person filing a complaint, accusing another person of doing something wrong. Okay? So, nasa kanya yung burden of proof. So, puntahan natin yung impeachment trial, no? Ang prosecution, yung nag-aakusa, yung nagre-reklamo, ang nagsabing peke si Mary Grace Piatos at si Andy Lim, si Harina, si Bisaya, at marami pang iba, si Cheese First. So, maraming chichirya yan, no? So, sabi ng prosecution, peke yan, sina Mary Grace Piatos, sina Andy Lim, no? So, ganito, kung sasagutin agad ni Attorney Powa kung totoong tao sila o hindi, para na rin niyang tinulungan ng prosecution sa trabaho nila. Bakit mo naman kasi bibigyan ng libreng sagot na kalaban mo sa exam? Di nagpiesta yan, di ba? So we're discussing this para malaman ninyo bakit gano'n ang sagot ng abogado, ng vice presidente, sa kabila ng lahat ng diretso. Ang katanungan ni Senator Bam Aquino, sasagutin mo lang naman yes or no. Di ba? Totoo ba o hindi tao itong si Mary Grace Piatos? Sasagutin mo lang yes, totoo daw yan. Pero iba ang sinagot ni Attorney Powa, no? Alam niyo po nung narinig ko itong tanong ni Bam Aquino addressed to Attorney Michael Powa, may naalala po akong isang lumang legal joke, no, na may kinalaman din or may connection dito sa nangyaring impeachment trial kanina dyan sa Senado. Meron daw isang testigo sa korte na tinanong ng abogado. So ganito po yung naging senaryo, ito yung abogado, sabi ng abogado sa testigo, Mr. Witness, ano po ba ang masasabi ninyo sa reputasyon ng akusado ukol sa katapatan at pagsasabi ng totoo? Abay, napatitig ang testigo sa abogado. Siyempre nag-isip siya, no, kung ano ang tamang kasagutan dito. So ang sabi ng testigo,
Alam niyo po, attorney, napakatapat po niyan. Wala pong kapantay ang kanyang katapatan. Eh di siyempre, sasagot yung abogado, talaga? Paano mo naman nasabi, Mr. Witness, na walang kapantay ang katapatan ng nasasakdal? Okay, tumitiguli yung testigo sa abogado at ang kanyang kasagutan ay ganito. Kasi po ganito yan. Nung sinabi niyang Pexman, babayaran kita bukas, no? Pero hanggang ngayon po, bukas pa rin ang paninindigan niya. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin po nagbabayad ng utang sa akin niya. So, di ba? Kung sila ang nagbintang, na peking tao yan, si Mary Grace Piato at si Andy Lim, si Harina, si Bisaya, sila ang magdusa sa paghahanap ng patunay na hindi talaga umiiral ang mga taong yan. So maliwanag, this is actually part of the legal strategy of the defense team. So hindi yan magsusubo ng information that will help the prosecution identify these people listed as beneficiaries of these confidential funds. So may estratehiya yan. Okay? So, since sila yung nauna, kasi ganito po ang order of trial, no? In accordance with the rules of court, no? May tama kasing oras ang pagbida, no? Yung pagbibida sa harapan ng hukuman, sa harap ng judge, no? So sa ilalim po kasi ng Rule 119 ng Rules of Court at yung mga pamosong jurisprudence tulad ng People versus Mamalik at People versus Webb. So siguro familiar kayo doon sa Webb. Ito po yung kaso dati ng anak ng dating senador na si Freddie Webb, ang ating inahangaang basketballista at naging senador din, no? Alam niyo po sa alinmang laro sa korte may tinatawag na order of trial. Okay, so unang magpapasikat ang prosecution, no, sa order of trial. So sila yung unang-unang magpapakita ng ebidensya. Okay? Pag natapos ang prosecution, saka pa lang kakausapin ng judge ang defense para maglabas ng kanilang sariling baraha. Ayan. So may mga barahang nakatago yan ang defense, no. Kanya kasi kapag talagang yung mga bugado talaga ginagawa yung assignment nila. Ganyan ang ang diskarte niyan. So ganito, mag-imagine ulit tayo. Imagine natin na nanonood tayo ng sine. Diba? So nasa unang 15 minutes pa lang tayo sa pelikula, doon sa loob ng sinihan. Tapos may tatayong katabi mo at isisigaw doon sa loob ng sinihan. Ewan ko kung naka-experience na kayo ng ganito. Biglang tumayo o kaya miskin hindi tumayo yan, bigla magsasalita ng malakas, sasabihin doon sa katabi niya na nanonood, yan ang killer, no, ng bida. No, tapos ang plot twist, no, doon sa totoong tao yung multo. So may inis ka doon sa sa katabi mo doon sa hilera ng sinihan, di ba? Na-spoil ang movie. Kasi tahimik kayo doon sa grupo ninyo nanonood at gusto niyo malaman kung sino yung killer doon sa movie. Tapos magsasalita yung katabi mo, yan ang killer, yung kasama nila ngayon. Eh, patay na. So ngayon dito naman ayaw pa ni Attorney Poa na ma-spoil ang defense nila habang turn pa ng prosecution. Eh kanilang part yan, bayaan mo sila dyan. So gusto muna nilang panoorin ang buong palabas ng kalaban bago nila pasabugin ang sarili nilang bomba kapag turn nila. So ganito yun part mo pa ngayon, eksena mo yan, sige tumira ka ng tumira. If I were the lawyer, ganun din naman ang gagawin ko So sige, dumaldal ka, pakikinggan lang kita. Pero the moment natapos ka at nakita ko lahat ng presentation of evidence mo, umanda ka sa akin, ilalabas ko yung bara ko. Okay? So punta tayo sa Saligang Batas, Article 3, Section 17 ng 1987 Constitution at ang sikat na kaso ng Chavez versus Court of Appeals. Okay? Alam niyo po, kahit yung impeachment trial na yan, isang sui generis. Ibig sabihin, nabanggit ko na ito ng nakaraan, di ba? Unique o natatanging prosesong legal. Okay? Political body, yan, pero may konting halong legal, no? Pero actually, protektado pa rin ang karapatan, no, ng mga nasasakdal laban sa self-incrimination. Ragnarok Zero Global. So isipin niyo po yung ginawa ni Attorney Poa bilang isang maingat na chess player. Okay? So ano to laro to ng utak Pag nasa trial ka dapat mabilis ang takbo ng utak ko diyan. Kapag sinabi niyang, oo, totoong tao sila, si Mary Grace Piato, si Bisaya, no, si Andy Lim, totoo yan. So ano gagawin kagad ni Senator Bam Aquino? Hihingan siya ng birth certificate na galing sa Philippine Statistic Administration o sa local civil registrar, barangay clearance, postal ID, ni Piatos, ni Andy Lim, ni Bisaya, ni Harina, sa gitna ng sesyon. Kuha nyo? Kung sinabi ng totoong tao yan. Pero kapag sinabi naman niyang, hindi po sila tao, pangalan po yun ng chichirya. So, inamin na rin niya agad na peke ang resibo. So, saan siya pupunta? Kapag ganun ang sitwasyon sa trial. So, ano ang pinakamatalinong legal answer sa mga ganung klaseng sitwasyon? Abay, huwag ka muna sumagot. No comment muna. Ang sagot, secret. Diba? So, huwag mo muna sagutin, no? Tama yung sinabi ng abogado, that's part of our legal strategy. We will not yet answer that question, no? Proceed muna tayo sa iba pang mga katanungan. Okay? Ngayon, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscriber, ano nga ba ang malamang na master plan o yung tinatawag na legal strategy ng defense team ni na Vice President Sara Duterte kung bakit tinatago muna nila ang sagot? Paano kaya nila ipipresenta si Mary Grace Piatos, si Andy Lim, si Harina, si Bisaya, kung sino-sino pang pangalan ng chichirya na yan? Diba? So napapaisip tayo, ang dali-dali sagutin, totoo ba tao yan si Mary Grace Piatos? Oo.
Pero hanggang ngayon, sinususpense tayo nitong defense, di ba? So, alam niyo po, magbibigay ako sa inyo ng dalawang posibleng senaryo na pinaghahandaan po ng defense. No? Ito, opinion ko lang naman, di naman natin sila pinaghahandaan. Okay, so yung unang senaryo parang ganito eh. Maglalabas siya ng surprise witness. No? Yung magbibigay yan ng direct identification of the witnesses na pwedeng yun na sumalo sa pangalan ng Mary Grace Piatos o kaya nila Andy Lim. Kapag turn na ng defense, hindi nila sasagutin ng tanong sa salita lang. Isa sa entablado nila yan. Okay? So pwedeng sa mismong presentation of defense evidence, bigla na lang sila magsusupwena o magharap ng mga totoong tao na nagngangalang Mary Grace Piatos at Andy Lim na may dalang Philippine Statistics Administration birth certificate o galing sa local civil registrar certified by the chief civil registrar, ID ng senior citizen o ng anumang postal ID, no, driver's license at lahat na ng klaseng identification, no, na inisyu ng government agency. So, ano magiging epekto nito? Actually, yung Andy Lim, madali yun eh. Ang medyo mahirap dito yung Mary Grace Piatos. So, anong epekto nito? Mapapahiya po yung prosecution sa gitna ng trial dahil lumabas na totoong tao pala, sinasabi nilang gawa-gawa lamang. Diba? Pero mahirap dito yung anong klaseng ebidensya ang iharap nila kung iharap si Mary Grace Piatos. Okay? Scenario 2. No? Yung tungkol to doon sa cover name nila na estratehiya. Sa ilalim po ng rules, no, tungkol dito sa confidential and intelligence funds, ang mga nakatanggap ng pondong ito ay madalas na informants, no? Ano yan eh, yung tinatawag nilang mga undercover agents o kaya assets, no, di ba? Pag napag-uutusan niya na magmatchal, surveillance, no, itong mga intelligence, ang tawag nila dyan assets, no, parang Agent 007, di ba? O kaya si Agent X44. No? Kung mga bata hindi alam yan, eh, no? Yung mga kasing edad ko alam si Agent X44. Kung di nyo alam, talongin nyo si Marshall Laksa. Okay. Pwedeng ihain ng defense na ang mga pangalang Piatos o kaya yung Andy Lim na yan ay legal na alias o code names na pinapayagan sa ilalim ng provision sa confidential intelligence operations upang proteksyonan ang seguridad ng mga informant. Lulusot yan dyan. No? Pero depende pa rin sa uri ng depensa na kanilang ilalabas, no? Kapag sila na ang may panahon upang ilabas ang depensa at kanilang mga ebidensya. So ipapakita nila na ang mahalaga ay nakarating ang pondo sa totoong undercover operation. Kahit na pinalitan ang pangalan sa resibo para hindi ipahamak ang buhay ng asset. Si kakatwiran yan, delikado buhay ng asset namin, delikado buhay ng intelligence namin. Ba't namin ililitaw ang tunay na mga pangalan ng aming mga assets? Kaya naging Mary Grace Piatos yan, kaya naging Andy Lim yan, kaya naging Bisaya at Giscard yan. Diba? So, sa ngayon, talagang hindi man lalaglag agad si Atty. Paua. Ginagawa niya lang suspense ang kwento niya para pag-turn na ng defense team, no, may impact, no, at mahihirapan ang prosecution na baliktarin ang kanilang presentation. Yung actually sa porte ng defense, no, minsan medyo may advantage on their part kapag medyo talagang aral yung abogado na nagdidepensa doon sa kanyang kliyente kasi titingnan mo muna yung presentation ng kalaban mo eh. Titingnan mo muna kung anong klaseng ebidensya ang kanyang ipinakikita. So habang nagpipresent yan, habang gumagawa yan ng istorya, no, about the accused, no, yung mga essential elements of the crime at lahat-lahat, no, sa rules of evidence, nagte-take notes na yan at inaaral ka na. So kapag yan ang nakakuha na ng oras sa harapan ng hukuman at ang West, babanat yan. So malamang ganun ang ginagawa ng defense team kung kaya't ayaw sabihin agad kung totoo bang tao o hindi si Mary Grace Piatos o kaya si Andy Lim. Alam niyo po, kaming mga abogado ay may tungkulin po sa aming mga kliyente. So paliliwanag ko sa inyo kung bakit ganun na naging sagot ni Atty. Michael Paua. Sa ilalim po ng Code of Professional Responsibility and Accountability, ang abogado po ay binuo para maging panangga. Shield yan ng kliyente. So, at pwede nating sabihin na hindi sa lahat ng pagkakataon ng pananahimik ay katumbas ng isang pag-amin. So hindi po ganun yun. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Sa mundo po ng litigation, yung pananahimik po, sa tamang oras, ay tinatawag po na legal strategy. So, kaya mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers, sa aking mga subscribers, lalong-lalo na yung mga Gen Z at mga millennials na sumusunod sa akin dito sa aking YouTube channel. Sa susunod na tanungin kayo ng girlfriend o kaya ng boyfriend niyo ng sino yung kasama mo sa picture kagabi. Okay? Kasi nag-post ka sa Facebook, nilagay mo pa sa Instagram o kaya sa TikTok mo kasi may kasama kang babae na maganda, pinagmalaki mo. So, tatanungin ka tuloy ng girlfriend mo o kaya ng boyfriend mo, sino yung maganda o gwapong kasama mo sa picture kagabi. So pag ganun ang tanong sa inyo ng inyong jowa, huwag kayo kagad magpapanik, no? Cool ka lang, no? Tumingin lang kayo doon sa jowa mo at medyo sumeryoso ka at sabihin mo sa jowa mo na, you know, Han, I would like to answer your question, but I must decline at this moment as it is part of my overall
legal strategy. Ayun. So, dito na lamang po, ito po nga yung lingkod. Alak na legal strategy. Grabe itong si attorney. Ibang klase si Leonardo, no? You know? I don't know. Siya, last topic tayo sa Leonardo para makapag-relive pa ako ng isa mamaya bago mag-11. So, last topic tayo. Maraming salamat guys sa mga bagong patok. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Countdown tayo in 30 seconds.